Posibleng matagalan pa bago maramdaman ang epekto ng pagpayag ng Iran sa ligtas na pagdaan ng Philippine-bound vessels sa Strait of Hormuz. Para sa detalye, may Express Report si Maricel Halili live mula sa Malacanang. Masi, ano bang implikasyon nitong nagkaroon ba ng pag-uusap nga ang Iran at Pilipinas at anong mangyayari? Alam mo, Ruth, mukhang wala pa tayong aasahan na pagbaba sa presyo ng petrolyo bagamat pumayag na nga ang Iran na paraanin sa Strait of Hormuz ang mga Philippine-bound vessels. Malinaw sa sinabi ng Malacanang na ito ay assurance para sa ating supply. Mismong Malacanang na ang nag-anunsyo na tiniyak ng Iran ang kaligtasan ng Philippine flag vessels at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy na ang pagdating ng supply ng petrolyo at fertilizer sa ating bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na 98% ng supply ng langis sa Pilipinas ay mula sa Middle East, habang ang natitirang porsyento ay mula sa mga kalapit bansa natin. Yun nga lang, hindi raw ibig sabihin nito na bababa na rin ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Sabi ni Jose Castro, ang hakbang na ito ay tungkol sa safe passage. Hindi pinag-uusapan dito ang lumulobong presyo ng petrolyo. Matatandaan na nito lamang nakaraang linggo ay kinausap ni na Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at Energy Secretary Sharon Garin ang mga opisyal ng Iran para pagbigyan ang Pilipinas na makadaan sa Strait of Hormuz ng ligtas. Ang Strait of Hormuz ay ito yung dinaraanan ng nasa 20% ng global oil supply. Sa kabila nito, may ilang pumupuna kung totoong merong oil tanker o Philippine vessel ang Pilipinas na dumaraan sa nasabing lugar. Naritong tugon ng Malacanang sa mga kritiko. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa nating Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. Ruth, bukas ay magkakaroon muli ng pagpupulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para ibigay naman nila ang kanilang rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol ito sa paggamit ng emergency power para matapyasan ni PBBM ng excise tax itong produktong petrolyo. So kasama yan sa inaantabayanan natin bukas kung anong magiging desisyon ng Pangulo tungkol dito. At bukod dyan, pinag-aaralan pa rin daw ng Malacanang yung rekomendasyon ng ilang mga mambabatas na baka dapat magpatupad na ng purchase limits dito sa pagbili ng petrolyo nang sa gayon ay makontrol na rin yung ating problema pagdating sa langis. Ruth? Tanungin ko na rin kasi lumulutang din yung proposal naman na pagtanggal ng VAT sa produktong petrolyo. Nagkaroon na ba ng reaction dyan ng Malacanang? Alam mo, Ruth, hanggang kanina ang sinasabi ng Malacanang dito, wala pa naman silang isinasantabi o ibinabasura sa lahat ng mga proposals na ibinibigay sa kanila. Ang lahat daw nito ay hinihibay at pinag-aaralan ng Malacanang at tinitingnan kung ano nga ba o kung saang mga hakbang magbebenepisyo ang mga Pilipino. So kabilang yan doon sa mga hinihintay natin kung ano yung magiging desisyon ng palasyo. Ruth? Yan po ang ulat ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.